Nakasuot si Mia ng off-shoulder long dress para sa kasal ng kapatid niya. Finally ay ikakasal na ito. At siya ang maid of honor. Nakabalik na rin ang magulang nila galing sa bakasyon ng mga ito noong isang araw. Kumapit siya sa braso ng Kuya Louie niya na siya namang best man. Isa ito sa mga matatalik na kaibigan ng kapatid niya. Perfect by Ed Sheeran ang pinatutugtog na pumasok na rin sa entourage. Hindi napigilan ni Mia ang maging emosyonal para sa kapatid. Na-witness niya ang pagsisimula ng mga ito. At masayang masaya siya ngayon, lalo na para kay Christine. Isa pang blessings na nagdadalang tao nga si Camille. Na kay Jake ang garter. At nasa nakapareha naman itong isa sa mga bridesmaid, ang bouquet. She tried, all right. Pero iba pa rin talaga ang nakasalo. Higher! Higher! Sigaw naman ng mga guests sa reception. Naiiling na nakangiti lang naman si Jake habang inaangat ang garter sa binti ng babae. At kilig na kilig naman ang babae. Nagpakawala ng buntong hininga si Mia at hindi natagalan ang nakikita niya. Tinalikuran niya iyon at nagtungo muna sa restroom. Napatitig siya sa sariling refleksyon sa malaking salamin na naroroon. Walang ibang tao roon bukod sa kanya. Lahat ay nag-i-enjoy sa reception. Ano ka ba, Mia? He's your cousin. Sita naman niya sa sarili. Ilang sandali siyang nanatili roon at gano'n na lang ang gulat niya. Nang buksan ang pintuan at bumungad sa kanya ang lalaki. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib. Jake, natagalan ka. Hindi ka pa raw kumakain, sabi ni Tita Lisa. Salubong nito sa kanya. Bahagyang napalunok at palihim na kinalma ang sarili. Hindi pa kasi ako nagugutom. Napabuntong hininga naman si Jake na para bang pinoproblema siya nito. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa siko. Kaya naman, lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Hinila siya nito diretso patungo sa buffet table. Si Jake na ang kumuha ng plato para sa kanya. Gusto mo to? He asked her. Halos wala sa sariling tumango siya ng marahan. How about this? Turo nito sa isa pang dish. Tumango lang siya at pinigilan ito na makitang napapadami na ang nilalagay nito sa plato niya. Huwag ka na mag-diet. Ang payat mo na nga, sabi pa nito. Hindi naman ako nagda-diet. Baka kasi hindi ko maubos. Sagot naman niya rito. It's okay. Ako na lang ang kakain pag hindi mo naubos. Saka dinagdagan pa nito ang laman ng plato niya. Tama na. Pigil naman niya sa kamay nitong patuloy sa pagkuha ng pagkain para sa kanya. Tumigil naman si Jake at tiningnan siya. At napangiti naman ito. You're so cute. Anitong nangingiti habang nakatingin sa mukha niya. Kumunot naman ang noo ni Mia at mukhang lalo lamang natuwa si Jake. Pagkatapos ay giniyas siya nito patungo sa isang mesa at umupo silang dalawa roon. Kumain ka na, baby. Nanlaki naman ang mga mata ni Mia na tumingin siya dito. Lalong nagninikip at bumibilis ang tibok ng puso niya. What? Ani naman ni Jake na makita ang obvious niyang pagkakagulat. You're my baby cousin. Ikaw naman yata ang bunso sa mga pinsan natin, hindi ba? Kinalma niya ang sarili at bahagyang tumikim. Tinuon na lang niya ang atensyon sa pagkain. Nagsimula siyang sumubo. At ang puso niya, tila ba gustong lumabas. Nang punasan pa ni Jake ng tissue ang gilid ng labi niya habang kumakain siya. May susigurong kumalat doon. Naku, kung hindi ko lang alam na magpinsan kayo, iisipin ko talagang magjowa kayo eh. Muling nanlaki ang mga mata ni Mia ng isang kasamahan nilang doktor sa hospital ang dumaan at nakapuna sa kanila ni Jake. Doktora, bati naman ni Jake sa OB-GYN. Ngumiti ito sa kanila at agad din namang nagpaalam.
Bumaba ang mga mata ni Mia sa kanyang plato. Sobra ang pagkabog sa kanyang dibdib sa takot. Ngayon pa lang ay natatakot na siya sa nararamdaman niya. Malaking kahihiyan itong nararamdaman niya para sa pamilya nila. Huwag mong pansinin si Dr. Sanchez. Kilala mo naman yon. Nagbibiro lang yon. Nag-angat siya ng tingin kay Jake at marahang tumango rito. Ngumiti naman ito sa kanya. Later on, Mia found herself dancing with Jake. You're perfect. Wika naman ni Jake habang marahan silang nagsasayaw kasama ang bride at groom at iba pang sumasayaw rin doon sa gitna gaya sa lyrics ng kantang naririnig nilang pinatutugtog doon. Pinakiramdaman ni Mia ang puso niya at nagwawala na naman ito. Gusto niyang maiyak sa nararamdaman para sa pinsan niya. Pinsan niya. Bakit ba parang hindi iyon matanggap ng puso niya? Bagay sa'yo ang dress mo. Wika pa ni Jake habang nakangiti sa kanya. And your makeup is simple. I like it. Nag-angat siya ng tingin at nakita niyang magandang ngiti sa mga labi nito. Napaisip siya habang nakatingin sa mukha ng lalaki kung bakit nangyayari sa kanya ito. Naging mabuti naman siyang anak. Naging mabuti naman siyang tao. Pero bakit tingin niya ay parang parusa ito sa kanya? Kung bakit naging pinsan pa niya ang lalaki? Nasasaktan siya. Nasasaktan sa nararamdaman niyang walang katugon. Excuse me, Jake. Punta lang ako sa powder room. Maagap niyang paalam sa lalaki bago pa tumulo ang luha niya. Mabilis niya itong tinalikuran at nagpunta sa walang taong lugar. At doon tuluyang bumuhos ang kaninang nagbabadya niya mga luha. Mia? Nilingon niya ang tumawag. It was another day usual in the hospital. Dr. Castro. Ngumiti siya sa lalaking doktor. You can just call me Dustin. I won't mind. Guwapo itong ngumiti sa kanya. Napailing na lang si Mia habang nakangiti pa rin. Malapit na ang birthday ko. Baka naman papayag ka na makipag-date sa akin. Pabiro nitong sinabi but there was a glint of hope in his eyes. Nawala ang ngiti ni Mia. Dustin, hindi niya alam ang sasabihin sa lalaki. Napakamot naman ito sa batok at nagpaalam na rin agad sa kanya. Kailangan na kasi ito sa operating room. Napabuntong hininga na lang si Mia nang makaalis ang lalaki. Tinungo niya ang nurse station at doon naabutan niya si Jake na nakangiting nakikipag-usap sa isang magandang nurse. Her blood automatically boiled at the sight. Parang agad nasira ang araw niya. Hindi na talaga niya maintindihan ang sarili. Tumalikod na lang siya at hindi na lang tutuloy doon nang bigla siyang tawagin ni Jake at natigil naman siya sa paglalakad. Hinarap niya ang lalaki at naabutan ang paglalakad takbo nito palapit sa kinatatayuan niya. Are you done? He asked nang makalapit. Uwi na tayo? Napabuntong hininga naman si Mia at tumango siya. Nagpatiunan na siya sa paglalakad. Sumunod naman sa kanya si Jake at ilang sandali pa ay bigla siya nitong inakbayan. Kumain muna tayo ng dinner outside bago tayo umuwi sa bahay. Wika nito. Hindi na nakaimik si Mia at hinayaan na lang itong igiya siya sa elevator pababa sa basement. Tuwang-tuwa naman si Tristin nang dalhin nila ni Jake ang bata sa amusement park. Isang araw, may check-up kasi si Camille sa OB-GYN nito at syempre sasamahan ng kuya niya. Pagkatapos ay dadalawin na rin ng sister-in-law niya ang mga magulang nito. Day off din ni Marina yaya ng pamangkin niya. Tin, huwag kang tumakbo. Napabuga na lang ng hangin si Mia sa kakulitan ng pamangkin. Maagap naman itong nahabol ni Jake. Sinundan naman niya ang dalawa. I want ice cream. Tinuro naman ni Tristin ang vendor. Karga ito ngayon ni Jake para hindi maglikot.
Madami pa namang tao dahil weekend. Mabaliw pa ang kapatid niya pag nawala nila ang pinakamamahal nitong prinsesa. Alright, uwi ka naman ni Jake. Gusto mo rin? Tanong naman sa kanya ni Jake. Tumango lang naman siya. Nag-ikot sila sa buong park. In-tried rides. Enjoy na enjoy talaga si Christine. At nakikita niyang ganoon din naman si Jake. Masaya naman siyang kasama ang dalawa. Picture po kayo, Toto, tata. Adi naman ni Christine na basta na lang hinablot ang cellphone niya. Tin, pigil naman sana niya pero naramdaman niyang ipinulupot pa ni Jake ang braso nito sa baywang niya. Smile. Uwi ka naman ni Jake at nakingiti nang humarap sa kamera. Narinig niya ang pag-click noon pero nanatili lang ang mga mata niya kay Jake. Muling binuhat naman ni Jake ang pamangkin nila. Hindi nga siya nakatingin sa camera kung hindi kay Jake. Background nila ang Ferris wheel. Nakagat na lang ni Mia ang pang-ibabang labi habang tinitingnan ang kuha nila. May tumatama ding sikat ng araw sa mukha nila. Napangiti siya sa kuha ng pamangkin. Mia? Mula sa screen ng kanyang cellphone ay nag-angat siya ng tingin kay Jake na tinatawag siya. Medyo napalayo na siya sa dalawa. Nilagay niya sa loob ng kanyang bag ang phone at mabilis nang lumapit sa mga ito na hinihintay pa siya. Ganoon na lang ang palalaki ng mga mata niya nang maramdamang hinawakan ni Jake ang kamay niya habang naglalakad sila. Bumaling naman siya sa lalaki pero busy lang ito sa pakikipagkwentuhan kay Christine na karga nito sa isang braso. Bumaba ang tingin niya sa kamay nilang magkahawak. Ngunit parang wala naman iyon kay Jake. Baka hinawakan lang siya nito para hindi sila magkahiwalay dahil sa dami ng tao sa lugar. Nakatulog na si Christine sa balikat ni Jake nang makauwi sila sa bahay. Naroon na rin ang kuya at ang sister-in-law niya. Sinusundo ang kanilang anak. Thank you, Mia, Jake. Ngumiti sa kanila si Camille. Binigay naman ni Jake si Christine sa daddy nito na agad humigpit ang yakap sa leg ng kapatid niya nang maamoy siguro ito ng anak. Wala yung Camille. Ngumiti naman siya. Kumusta nga pala ang result ng ultrasound mo? Masayang tanong naman niya rito. Ang kapatid naman niya ang sumagot na may masayang ngiti sa mga labi nito. It's a boy. Sagot naman nito. Bahagyang nanlaki naman ang mga mata niya. Wow! Congratulations! Ganoon din si Jake na sa tabi niya. Nagpaalam na rin ang mga ito sa kanila at sa mga magulang nila pagkatapos. Kinabukasan ay nagsabay pa rin sila ni Jake patungo sa ospital. Nakasabay nila sa breakfast ang mga magulang niya bago sila pumasok sa trabaho. How's the Philippines so far, iho? Nakangiting baling ng mami niya kay Jake habang kumakain sila sa hapag. Great, tita. I think I'm liking it here. Nakangiti ring sagot naman ni Jake. Nakita ni Mia na nagkatinginan ang mami at daddy niya. Well, ngumiting muli ang mami niya. But this time, ay medyo pilit na yon. Wala ka bang naiwang girlfriend sa States? I mean, you're already at age. Wala ka bang naiwan o baka naman fiancé na naroon? Pabirong wika naman ito. Bahagyang nabulunan naman si Mia sa tanong ng ina sa katabi niya. Agad namang inabot ni Jake ang isang baso ng tubig at ibinigay sa kanya. Are you alright? Nag-aalala nitong tanong. Tinanggap naman niya ang tubig at uminom doon. Tumango siya. Yes, sorry. Nagpuna siya ng bibig gamit ang table napkin. Bumuntong hininga naman si Jake bago muling bumaling sa mami niya at sumagot. Wala po, tita. Ganun ba, iho? Hindi nakatakas kay Mia ang parang disappointment at pag-alala sa mukha ng mami niya. Mukhang hindi naman yun napansin ni Jake. Wala ka talagang naiwan girlfriend sa state? Tanong naman ni Mia. Hindi siya matatahimik. Bakit hindi niya naisip ito noong una pa lang? Mula sa daan ay sumulyap sa kanya si Jake.
Nasa loob na sila ngayon ng sasakyan at patungo na sa hospital. Wala pa, sagot naman nito. The last time I had a girlfriend was when I was still in college. Matagal na pala. Wika naman ang isipan niya. Bakit naman kayo nag-break? Hindi talaga niya napigilan ang sarili. Nagkipit-balikat lang naman si Jake habang nagdadrive. It didn't work. Simple lang nitong sagot. Ilan pala ang naging ex mo? Sagot naman ni Mia. Bahagyang natawa naman si Jake. 3. 2 nung nasa high school ako at yung isa naman nung college. Napatango-tango naman siya. Hindi niya mapigilan makaramdam ng inggit sa mga babaeng yon. At least nabigyan sila ng pagkakataon na maging girlfriend ni Jake. Isiya kaya? Fling? Wala sa sariling pang naitanong niya rito. I don't do that. Wika naman ito. Napabaling siya muli sa lalaki. Nasa daan lang ang atensyon nito. Kaya malaya siyang mapagmasdan ito. Napangiti siya. Napakabait talaga nito. Pag-aaralan lang halos ang inaatupag. Ang alam niya ay nagtapos ito with Latin honors. Nabanggit yun ng mami niya. How about you? Bigla itong sumulyap sa kanya na ikinakurapan niya. Nahihiya siya nag-iwas ng tingin. Nagka-boyfriend ka na ba? Umiling naman siya rito. Strict sila mom at dad. Sabi na lang niya rito. That's good. Nahimikan naman niya ang tuwa sa boses ng lalaki. Kaya muli siyang napabaling sa gawin nito. At nahuli pa nga niya itong nakangiti habang nasa daan lang ang mga mata nito. Kumunot na lang ang noo ni Mia. Batiin mo naman ako. It's my birthday today. Wika ni Dustin isang araw nang magkasabay sila patungo sa pharmacy ng hospital. May inutos kasi sa kanya ang mami niya na i-check doon. Habang mukhang may bibilhin naman si Dustin para sa pasyente nito. Napaka hands-on talaga na doktor. Napangiti naman si Mia kay Dustin. Happy birthday. Bati naman niya rito. Wala sila mom at dad. Nasa ibang bansa sila. Busy naman ang mga kapatid ko. That means, mag-isa kong isi-celebrate ang birthday ko. Nagpaparinig na wika naman ito. Napatawa na lang si Mia at napailing sa tinura ng lalaki. Nabili na nito ang mga kailangan sa pharmacy at nagpaalam na sa kanya. Nakatalikod na ang lalaki at naglalakad na papalayo ng tawagin niya. Dustin? Agad naman itong bumaling sa kanya at ngumiti. Yes? Let's have a date later. We will celebrate your birthday. Nalaki naman ang mga mata ng lalaki na parang hindi makapaniwala. Binalikan siya nito. Napatawa na lang muli si Mia. Okay, thank you. Saan mo gusto mag-dinner mamaya? There was excitement and happiness in Dustin's eyes. Napangiti naman si Mia. Ikaw na ang bahala. Tumango-tango ito at malapad na ngumiti sa kanya. Alright. Siguro ay kailangan na niya rin ito. She never experienced going out on date before. School at bahay lang siya noon. At ni minsan hindi niya naisip na suwayin ang mga magulang niya. Although she was curious at time, she never dared. Takot siyang magkamali noon. At ngayon alam na niyang hindi naman siya pagbabawalan ng mga magulang niya. Nasa tamang edad na rin naman siya. At isa pa, kilala rin naman ng mga magulang niya si Dustin Castro. Isa ito sa mga magagaling na surgeon ng kanilang hospital. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng suot na doctor's robe. She started typing at a text message for Jake. Sinabi niyang huwag na siya nitong hintayin. Mamaya at lalabas sila ni Dustin. Ito na rin ang maghahatid sa kanya pa uwi. Hinintay niya ang reply nito, pero walang dumating. Nagkibit-balikat na lang siya at muling binalik ang phone at namulsa sa kanyang robe. Siguro ay kapag binaling niya ang atensyon sa iba, ay mawawala rin itong nararamdaman niya para kay Jake, para sa pinsan niya.
at hiniling niyang maramdaman din niya sa iba ang nararamdaman niya sa lalaki dahil hindi pa niya kailanman naramdaman ito noon. These feelings are new to her at kay Jake pa lang niya ito nararamdaman.